Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng yan mga kaibigan, sa lahat ng hindi pa nakasubscribe kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin mga kaibigan, let's go! Ito ang balita ngayon, viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Posible di umanong hindi matuloy dahil Senator Robin Padilla matapang na tumutol sa pagpapaaresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Kaya Senator Risa Hontiveros muli na namang nabigo. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros sa isyong kinakaharap ng religious leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Quiboloy. Dalawang testigo ang lumitaw na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para magpatunay di umano sa kuta ng pagrimit ng pera sa Kingdom of Jesus Christ at di umano'y peking pagpapakasal ng mga pinapadalang miyembro sa Canada. At Pastor Apollo Quiboloy muling hindi sumipot sa pagdinig ng Senado at nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na humihiling na bawiin na ang inilabas na subpoena laban sa religious leader. Ayon pa sa abogado nito, ang paglalabas ng subpoena laban kay Pastor Apollo Quiboloy ay paglabag umano sa constitutional rights nito laban sa self-incrimination at presumption of innocence nito until proven guilty. Ngunit Senator Risa Hontiveros hindi kumbinsido at formal nitong hiniling kay Senate President Mig Zubiri na ipag-utos ang pagpaparesto kay Pastor Apollo Quiboloy. Ayon pa sa senadora, wala nang kapangyarihan ng Senado na maglungsad ng mga investigasyon. Hindi uubra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so he may brought to testify. End quote. Pero kalaunan sa pagdinig ay tila harap-harapang tinutulan ni Senator Robin Padilla ang agad-agad na pag-utos na ipaaresto si Pastor Apollo Quiboloy. Nakinilala naman ni Senator Risa Hontiveros ang mosyon ni Senator Robin Padilla dahil ayon sa Senate rule, mayroong 7 araw ang mayorya na miyembro ng committee para baliktarin ang contempt order. Kaya on hold na naman ang nasabing subpoena kay Pastor Apollo Quiboloy dahil hinarang ito ni Senator Robin Padilla at Senator Risa Hontiveros bigong mapaaresto si Pastor Apollo Quiboloy. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag kayong maniwala, magbumukhang katawa-tawa ang Senado yan. Gusto lang niyang magpasikat, trabaho ng korte. At kung totoo mang concern ka sa kanila, bigyan mo sila ng abogado. Bakit ba hindi nyo dalahin sa korte? Gusto ng Senate na sila ang mag-imbestiga. Isara na lang ang mga korte. Lumalabas kasi na wala ng tiwala sa justice system. Ano bang aid of legislation? Meron namang batas para sa protection women and children. Anyone accused is considered innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt in any court of law. I think dapat nito ay sa korte, hindi sa Senado. Pwedeng sa Senado yung korupsyon at mga kasong may kinalaman ang mga public officials. Pero pag ganitong personal na sumbong, dapat sa korte. Inaaksayan nyo lang ang session ng Senado na mas marami pang mas importanteng
dapat tutukan, tulad ng mga ahensyang ubod sa kapal ng mukha na manghingi ng pera sa taong gustong makuha ang para sa kanila. Kahit kompleto ang dokumento, manghihingi pa ng milyones para lang bigyan ng pansin. Yun dapat ang tinututukan nyo. Example, DENR at DPWH sa mga kasong panlupa at yung korupsyon sa Road of Right Way at land grabbing na hindi pa naresolba, na halos kasabwat mga public official. Maraming abusadong opisyal ng mga ahensya na yan. Imbestigahan nyo. Gawa kayo ng programa para lalapit ang mga biktima niyan. Hindi yung kakibuloy kayo nakatutok na dapat naman korte ang tumututok niyan. And quote, si Risa Hontiveros po ay sinight for contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Senator Robin Hood naman ay kagyat pong tumutol dito po sa pagsasite ng contempt. Mga medyo masamang bad news po. Yung pinagmamalaki po na gumagandang ekonomiya ay mukhang iba po yung nagiging resulta ngayon. Lumabas na po yung nung 2 days ago, lumabas po na bumaba po yung pasok. Negative, no? Kahit na anong gawin ng ating Pangulo, negative pa rin yung foreign investors, foreign investment. Pasok-pasok lang po. Isa na naman bad news. Yung inflation rate po natin ay tumaas. Ibig sabihin, patuloy, hindi nalulutas yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan po ang ating pag-uusapan at iba pa, no, yung mga atake. Hindi tinatantanan ng atake ang mga Duterte. At syempre, ang dami po nag-react, no? Libo po yung nag-react. Ngayon lang po ako may reaksyon na libo. Dito po sa Twitter, for the first time po may nag-react sa akin na libo dito po sa panawagan natin na isiro diretso natin. Isiro po natin tong mga tambaluslos senatoriables, yung mga line up po ni Tambi Jr. na si Sandro Marcos. Medyo nananawagan pa lang po tayo, no? Maski si Erwin, kahit po number 1, number 2, mas makapangyarihan pa rin po yung mamamayang Pilipino, hindi po yung survey, no? Isiro po natin yan, nakaya na natin yan ng 2019, na nanawagan si Pangulong Duterte na isiro yung mga line-up ng Dilawan. Ngayon naman po, manawagan din tayo, isiro natin itong line-up ng mga tambaluslos, Marcos, Romualdez, Araneta, senatoriables. Kahit, wag po kayong magpadala sa popular. Mas delikado nga yung maraming tulpo sa Senado. Kung yung isang tulpo pa lang po, hirap na tayo. Pag-usapan po natin, no? Ito po, si Risa Hontiveros po, ay ito muna, no? Bago yung kay Risa Hontiveros. Sana ma-pick up ng iba, no? Kasi kinakailangan wag po kayo magpadala diyan sa mga popular to, mga tulpo, boto natin si Erwin. Kita niyong alalay po, no? Alalay na alalay yan ni Martin. Anong gagawin niyan kundi pabor kay Martin lahat? Tagapaliwanag ni Martin, paggalit yung tao kay Martin, siya yung maharap. Alam niyo na yung papel niya ni Erwin Tulfo, kahit ba number 1 o number 2 yan sa ano, no? No to Tulfo na tayo. Madala na tayo. Gusto niyo pag gawin 3 Tulfo ang senador? Di 3 Tulfo pa yung nagmagaling diyan. Okay, punta po tayo rito sa mga nahuhukay nila. Hinuhukay. Nakakalimutan po ng mga bumabatikos kay Pangulong Duterte na hindi na po Duterte ang nakaupo ngayon, no? Si Pangulong Duterte po nanungkulan, papaalala lang natin to sa mga bukol, yung mga hindi lang yata sa boxing may poknat yung mga ulo, mga pok natin yung mga utak nito mga to. Nanungkulan po si Pangulong Duterte 2016 to 2022. Pagkatapos po ng 2022, lahat na po yan, kung isisisi nyo sa presidente, yung kasalukuyang presidente na. Hindi na po yung nagdaan. Katulad nung ginawa ni Tatay Digong, wala naman po siyang nagtrabaho lang. Yan po ang patunay, kung sisi lang kayo ng sisi sa nakaraan, patunay lang yan na wala talagang kakayahan tong kasalukuyan na lutasin. Kasi sisi na lang di ba? Okay. Katulad po nito, nahukay na naman nila. Araw-araw may hinuhukay silang atake kay Duterte. Hindi yung ginawa ngayon, 2024. Kung hindi yung mga ginawa nung siya ay presidente pa. Hindi ko raw alam ang aking sinasabi. Huwag ka makinig. Hindi ko pala alam sinasabi ko. Meron bang mga nakinig sa baliw? Alam ko naman kung bakit kayo nakikinig dyan. No?
Nakikinig kayo kasi tama yung sinasabi ko. Nasasaktan lang yung kalooban nyo, hindi nyo lang matanggap. Di ba? Bakit nyo isisisi yung mga problema ngayon? Problema ng traffic, problema ng mga matas. Pati po bigas, nagawan po nila ng sitwasyon. Nagsimula daw po yung pagtaas ng bigas sa panahon ni Duterte. May pinakikita pang 80 eh. 80 daw bigas nung panahon ni Duterte. Wala akong matandaan. Kung may nangyari man, baka saglitan lang. Nalutas. Yun yung pagkakaiba ni Duterte. Di ba? Nalutas niya kung ano man yung problemang hinarap niya. Yan kasi mga yan, uso ganito sa kanila. Ipe-press nila. Ay, 80 pala bigas nung panahon ni Duterte. Ha? Talaga? Kaya nga kami umaangal ngayon sa bigas ngayon dahil namamahalan na kami sa 60, 70. Tapos sasabihin niyo 80 nung panahon ni Duterte. Baka may panahon na 80, napababa. Ang importante, no, bilang pinuno, hindi yung walang problema ang kinaharap. Ang importante bilang pinuno, kasi hindi kayo naging leader. Ako leader ako eh. Lahat ng leader may kinakaharap na problema. Hindi po importante yung wala kang problema. Ang importante, paano mo tinugunan yung problema mo. Kung ang pagtugon ninyo sa problema ay isisi sa nagdaan, wala kayong kwentang Pangulo. Kaya po yung mga paninisi nyo kay Duterte, hindi po si Duterte ang nasisira. Matagal nang mataas ang rating ni Duterte. No? Ano ba sisirain nyo kay Duterte? Tapos na nga ang panunungkulan niya. Record na yan. Ano yung record? Pinakamataas si Duterte na rating nung nagtapos ng panunungkulan. Record. Siraan nyo man ngayon, hindi nyo na mababago yung record. Kahit nga ngayon, sinisiraan nyo, number 1 pa rin. Pag tumakbong senador, number 1. Okay, punta po tayo rito. Ito po, binabalik nilang pilit. Gusto kong talakayin to. Marami silang binabalik na issue. Ito gusto ko ngayon eh. Amid pandemic, PH borrowed a record 2.74 trillion in 2023. Tignan nyo, nariyan na ang paliwanag. Tapos sasabihin nila, ito raw ang legacy ni Duterte, mangutang. Tignan natin, magkano raw inutang? 2.74 trillion noong 2020. Bakit? May paliwanag na eh. Di ba? Bakit umutang? Record daw yan. Bakit umutang ng 2.74 trillion? Ayan no. Kasi may pandemic. May pandemic. Ibig sabihin, justified yung pangungutang. Kaysa mamatay tayo, hindi makabili ng PPE, hindi makapagbigay ng ayuda, may pandemic, kaya umutang ng ganyang kalaki, 2.74. Ang tanong ngayon, magkano inutang natin ngayon, 2024? Walang pandemic. Alam niyo kung magkano utang natin? Hindi yung inutang para lang sa budget, pupunuan yung budget. Iba pa yung mga utang na kung saan galing. Para lang magkaroon tayo ng budget, 2024 budget, uutang tayo ng 2.46 trillion. May pandemya ba ngayon? Wala. Bakit 2.46 trillion pa rin? Aba, hindi ko po alam. Itanong nyo po sa mga nangungutang. Itanong nyo po sa nagbabudget ngayon. Sisihin nyo na naman si Duterte sa pag-utang ngayon. Utot nyo. Okay, punta na po tayo rito sa mga topic. Ito po, ngayon pong araw na, ngayon lang po kasi kaya may rally doon eh. Ang problema ko kasi una, saang GSIS ako po. Hindi ko alam kung sa bagong building sila o sa luma eh. Ito po, sinight for contempt, no? Sabi po ni Risa Ontiveros, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pinaparesto na po para mag-testify. Kaya lang natabunan na eh. Alam mo, Senator Risa Ontiveros, ito yung mga tinatawag natin. Opo, gwapo po ako. Maraming salamat po. Sabi po rito ni Edward Lloyd Torres, gwapong badong. Thank you po. Thank you po. Nagwapuhan ka sa akin. Okay. Dahil po hindi uma-attend, no? Dahil po, katwiran ko lang yung tulog pa ako. Dahil po hindi uma-attend si Pastor Apollo Kibuloy
sa pinatawag ni Risa Hontiveros na sa simula pa lang po ay inaakusahan na si sabi ng kampo ni Kibuloy, putya simula pa lang eh. Alam na alam mo nang tutunguhin. Alam niyo po na nakakadalawa na po to si Risa Hontiveros. Naging bahagi po siya ng investigasyon sa Parmali. Dito po, pag wala po tayong nahita rito, tandaan po natin, in aid of legislation, lahat ng ating mga investigasyon sa Senado. Nakakailan na. Nakapang-ilan na tong investigasyon ni Risa Hontiveros dyan sa kay Pastor Apollo Kibuloy. So una po natin titignan. Ay hindi po pala. Isabay na natin yung kay Robin Padilla. Ha? Sisinghot ng ano? Gusto mo ba suminghot ako? Nakakita na ba kayo ng mga sumisinghot? Ha? Kung paano sila magsalita. Ganito pa kagagaling magsalita yung mga sumisinghot. Siguro sa inyo, no? Okay. Ang sarap manggalit, no? Tuwan-tuwa sila lahat. Balik po tayo rito. Sabi ni Robin Padilla, tinututulan niya yung contempt. Dahil tumututol yung alam, si Robin pa lang ba yung kanina? Kasi hindi ko napanood, dito ko na lang, parang silang dalawa lang ni Risa. Dapat kasi, kung dalawa lang kayo, dapat matutuloy na, ipapahuli na kagad si Pastor Kibuloy kung ay second demotion. Kung, sabi, concurrence of one member. Kaso po yung isang member, tumutol pa. Malas talaga nauna si Robin para alam niya na eh. Kaya po tumutol kagad si Robin. Kaya hindi po mapapakulong. Pero kinakailangan po ni Robin Padilla within 7 days na makapag-produce po ng 8 senador. Para alam po natin, no? 8 senador po ang kinakailangan ni Robin Padilla na tumutol para hindi po makontempt si Pastor Apollo Kibuloy. Nakita niyo ba kung gaano kalaki ang rally? Malamang po ang mangyari po niyan, nagdadalawang isip po, solid to. Yan po ang ganyan po magpakita yung power nung rally. At nakikita rin po ng mga politiko, teka muna, hindi lang yung mga nanood sa rally. Hindi lang yung mga nagpunta sa rally yung impact. Ang tataas ng mga views nung mga nag-cover ng rally. Ayun po, hindi po ini-ignore ng yun. Hindi po pwedeng i-ignore ng, teka muna, lobat ako rito sa isa. Bakit ba hindi ako nakapag-charge? Wala na, nauna. Pasensya na sa Facebook. Nalobat ako eh. Lipat na lang kayo sa YouTube. Okay. Nasa na tayo? Kaya marami kang makukuha niya na Senator Robin Hood. So dalawa po abangan natin, no? Mahuhuli kaya si Pastor Kibuloy? Ikalawa, makakagawa kaya ng batas si Risa Hontiveros? Kasi po, pag wala rin po yung nagawang batas, nag-aakselan talaga tayo ng pera. Okay lang sana kung sumisikat siya sa ginagawa niya. No? Hindi rin naman po niya kinasisikat. Actually, sila ni Tambi, yung ginagawa po nilang pampasikat yung ginagawa ng mga yan. Dalawa silang gusto magpasikat eh. Si Tambi, yung pagmumukha niya, nakabalandra, namimigay ng kung ano, no. Kulelat pa rin. Dalawa sila ni Risa, nag-battle of the kulelats. Hindi na po uso ngayon yung no? Alam na ng tao kung sino yung matunay na naglilingkod. Okay, punta po tayo rito. Abangan namin yan, ha? Kinakailangan na Senator Risa, meron kang batas na magawa dyan, kundi sayang na naman ang pera natin. Bakit po sayang? Nagsampa na po yung DOJ ng kaso kay Kibuloy. Yun na po yung proper, no? Kasi kung may kaso na, wala nang silbi yung investigasyon nyo kung hindi ka makakagawa ng batas. Kung ganyan lang po pana-investigasyon at walang batas. Kasi inaksayan nyo yung pera namin nung Parmali. Wala rin na parusahan sa Parmali. Bakit? Pinulitikan nyo eh.
inugnay niyo yung Parmali kay Duterte. Walang testigo, walang material evidence, walang ebidensya na nag-uugnay kay Duterte nung nagsulat ng committee report. Si Duterte ang may kasalanan sa Parmali. Kaya tigil-tigilan nyo kami rin sa kapapasikat nyo. Wala na pong sumisikat dyan sa Senate hearing. Alam, nagagalit po lalo yung tao. Ngayon, ang pampasikat ngayon, mag-rally kayo. Nag-rally kayo, di ba? EDSA? Kasabay na rally sa Cebu. Kumusta yung rally sa EDSA? Ilan na? Dati 30 eh. Ilan ngayon? Okay. Punta na tayo rito sa iba. Nananawagan po yung mga Dilawan. Ito po ang panawagan ng Dilawan. Guys, yung mga Dutertards na attacking the Marcoses and sounding like Dilawan Pinklawan, remember, kalaban din sila. They are political hypocrites. Duterte and Marcos supporters are the same monsters. Labanan natin sila. Hindi, no? Ang tanong, may puwersa ba kayo? Kayo ba mga Dilawan, may puwersa pa kayo? Utot nyo. Tagapanood na lang kayo ng labanan ng mga Duterte versus Tambaluslos. Ayan, no? Bakit po kayong mga Tambaluslos supporters, Marcos, Araneta, Romualdez, bakit kayo galit na galit sa panawagan naming isisiro namin kayo, yung kandidato nyo sa 2025, no? Nagawa na namin yan noong 2019. Nanawagan si Pangulong Duterte, isiro natin tong Dilawan, kaya rin namin gawin sa inyo yan. Isa lang naman so far, isa lang naman yung posibleng pumasok sa inyo. Yun yung nagngangalang Erwin Tulfo dahil mataas sa survey. Pero wag po na tayong sumunod sa survey. Hindi po ang survey ang magdidikta sa atin kung anong ilalagay natin sa balota. Mas makapangyarihan yung mga Duterte supporters at ang taong bayan. Tama na yan. 2 tulpo pa, tatatluhin pa natin yung mga tulpo. Tama na, isa lang. Tigil-tigilan nyo kami. Okay. Yabang na yabang sila sa sinasabi natin. Eto pa po, meron po nagpa-interview dun may mga nag-interview po ron sa, ewan ko kung sino yung naglabas nun. In-interview po yung mga nakasuot po nung t-shirt dun kay Pastor Kibuloy na sinasabi nila na binayaran sila. Alam nyo, kontra-kontra yung kontra-kontra po yung mga pinagsasabi ninyo, no? Kayong mga akusasyon nyo kay Apollo Kibuloy. Sa Senado nadidinig ko, ang akusasyon nung mga tauhan ng SMNI, hindi sila binabayaran, voluntary, di ba? Tapos sa rally magbabayad. Puta, naroon ako sa rally. Iba po yung itsura ng mga bayaran sa mga mukha naman planted, nakita niyo naman po yung itsura. Alam niyo yung itsura ng mga umaten na mga ng mga mas makikinis pa po sila kaysa sa aming mga vlogger eh. Nakita niyo po yung itsura nila, talagang yung mga taong umati ng simbahan, gano'n. Yung mga mukhang taong naliligo. Yung mga in-interview, mukhang hindi naliligo. Tsaka iba po kumilos yung alam nila yung mga kanta, alam nila kung anong gagawin. Lahat sila, may kalokohan po yun. Hindi po napapagod. Yung mga yun, mukhang ini-interview pa lang, humihingal. Mukhang naliligo po lahat ng umattend doon kay Kibuloy. Alam niyo yun, iba po yung mga taong nagsisimba eh. Di ba? Kasi siguro wala naman po nagsisimba na hindi naliligo. Doon po nakukuha yun, yung mga pag hindi ka na nagsisimba. O samba o kung ano man ang tawag nyo. 6, ang tagal po, hindi sila napapagod. Ako 2 oras, sabi ko 2 oras lang ako. Hindi ko kaya to nakatayo. Wala pong upuan doon. Ang nakaupo lang yung mga IPs, yung mga mga indigenous. Pero sila wala pong upuan yun, nakatayo po yun, sumasayaw. At saka nasa initan sila. Yun, doon malupit, walang sombrero. Sasabihin nyo, bayaran yan. Kung bayaran niya, sumilong na yan. Pinagluloko nyo yung mga tao. Hindi po ako miyembro, no? Hindi po ako miyembro ni... Alam ko po kung parang yung mga naalala ko si Bilarde nung araw. Ewan ko kung may malalaki pa yung El Shaddai. Parang ganun po yan di ba? Yung El Shaddai ba, babayaran mo para umatin sa El Shaddai? Mga utak ninyo. Thank you very much kay Jesse Pinarejo. Pang Boss Badong, may kasama pang
pangkape, may kasama pang donut. Thank you very much sa $4.99 na pangkape. Okay. Wala na ako magawa pagod na ako kaya sumayaw na ako. Ito po, kapapasok lang po ng balita, just in, headline inflation accelerated to 3.4% in February from January 2.8. So tumaas po ng 0.6%. Mataas po yung inflation natin. So wala na po na naman sila may pagmalaki. Gumaganda na naman ang ekonomiya. Nakakatawa. Ito ang nakakatawa po dito, no? Dito po sa talagang makikipag-meeting pa lang si BBM, no? Binabalita na nila Wala pang napapangako na nga Dati meron pang pangangako Meron pang pangako muna bago nila ibalita. Ngayon po walang pangako. Mag-uusap pa lang. Mag-uusap pa lang. Si Nino Barsaga ba yan? Kita nyo, yung pala source nyo. Si Nino Barsaga. Okay, tapusin po natin to sa yung ating talakayan. Bago tayo magtanungan, mas maganda siguro magtanungan na tayo. Isang patalastas muna. Sinusubaybayan na natin to si Ted Filon. Dito medyo ako sa kanya. Medyo parang mas showbiz to pero support ako rito kay Ted Filon. Yung sinabi niya po meron niya SB19 yung Justin. Kinantsawan po ni Ted Filon kasi napakatangos ng ilong. Sabi ni Ted Filon, sana naman yung mga Filipino group yung medyo hindi naman ganong katangos yung ilong. Matangos na nga yung ilong, nagpa-agwa oxinada pa para magmukhang Korean. Yun yung problema natin may Filipino group tayo pero hindi tayo proud na Pilipino dahil pinagmumukha natin silang mga Koreano. No? Dati ang mga Pilipino gustong maging mukhang Amerikano lahat. Ngayon naman po ang mga Pilipino gustong maging Koreano lahat. Pati yung mga boy groups natin, boy band groups natin ay gustong gayahin pati mga Koreano. Okay, nanginayang po ako kasi doon gusto ko sanang umatin doon kaya lang late na ako Si Spia, thank you very much sa $2 Singapore dollars. Ayan. Ayan po. So maraming salamat po. Yan lang po ang ating talakayan. Hindi pa po tayo tapos. Ngayon naman po ay pwede na natin buksan ang ating himpilan. Sagad na. Nasaan kaya nagtatago si Kibuloy? Ang susunod po, parang nakumpirma na sa Central Luzon o sa Bulacan, no? Ang susunod pong sa Marso, ngayon Marso na, di ba? Susunod pong prayer rally. Kaya kung malapit lang po kayo, dyan po banda sa may tentative po, ang susunod po na prayer rally ay para historical daw. Ano na nga yun, yung simbahan? Baraswain Church na matatagpuan sa Malolos, Bulacan. So magkita-kita po tayo. Alam niyo, inaabangan ng mga tao ito po kakaiba po tong mga rallies ngayon, no? Kahit po yung pag-ikot po nila o sana yung susunod, inaabangan po nila yung mga rallies ngayon. Kakaiba po. Nakikita ko lahat ng mga nagko-cover na rallies, libo lahat yung kanilang mga views. Mas malalaki pa kaysa yung mga ganitong talagang gustong-gusto ng mga taong makinig ngayon sa mga sinasabi laban sa pamahala. Mas gusto nila, sa totoo lang po, mas masarap pakinggan yung mga speech sa rally kasi with emotion yun, punong-puno po ng emosyon no? Hindi po katulad dito. Mahirap kasi magkaroon ng emosyon pagka wala kang kaharap na tao. Yung pong mga speaker, kadalasan po dyan, kumukuha po ng sigla doon sa mga kaharap nilang mga tao. Okay, nasanay na lang kami nakaharap ang mic at ina-imagine na lang namin na nariyan lang talaga kayo sa amin. Na marami kayo. Kunwari, alimbawa 1,400 na yan. Pag tao talaga yan. Pucha, ang laki ng impact sa inyo yan Gustong-gusto mo nang magsalita kahit wala kang sasabihin. Okay? At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung may
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out!